Matapos ang sinasabing milagro sa EDSA noong Pebrero 1986, nagtayo ng simbahan sa kanto ng EDSA at Ortigas Avenue. EDSA 86 and EDSA 2001 will continue to inspire us. Itong EDSA Shrine ay naging tagpuan din para sa EDSA 2 na nagpabagsak naman kay Presidente Estrada noong 2001. At pagkaraan lamang ng ilang buwan, dito rin inilunsad ang EDSA 3, ang pagtitipon ng masa na nauwi sa madugong paglusob sa Malacanang. Habang nilalakad namin ang kahabaan ng EDSA sa ika-20 anibersaryo ng EDSA 1, mukhang may natutunang leksyon si Pangulong Arroyo. Mga kababayan, nagdeklara ako ng state of emergency dahil sa maliwanag at kasalukuyang banta sa Republika na atin napag-alaman at napigil. Bilang bahagi ng pagdedeklara niya ng State of National Emergency, ipinagbawal ni Arroyo ang mga rally at protesta, maski rito sa EDSA Shrine. Tila sinisiguro niyang walang EDSA 4 na magaganap. Ready, ah? Right! Ready! Left! Ready! Natal si King si Gloria! Laban ng masa! Pagkero! Ready! Paano mo i-compare yung araw to sa February 1986? Oh my God, that one was so peaceful. Ang malaking irony sa araw na to, nilalakad natin yung buong EDSA para maalala yung mapayapang pangyayari na naganap dito sa EDSA noong February 1986. Pero ito yung nangyari. Kontra ka man o kampi sa gobyerno, katotohanang marami ang naetsa puwera sa biyaya ng nakaraang 20 taon. Para sa ilan sa kanila, pagpoprotesta na lang ang paraan upang marinig ang kanilang tinig. Gaya nitong si Richard Baroga, na kabilang sa mga nataboy. Nilalabas ko yung nararamdaman ko kung papaano kami mabubuhay ng marangal. Kasi pag nagtitinda kami sa sidewalk, hinaharas kami ng MMDA, pinapalayas kami. So, iyon lang yung aming ipinapaliwanag ko ngayon sa gobyerno ng Arroyo. Matapos maipahayag ang kanyang hinaing, umuwi na si Richard. Muling babalikan ang realidad ng kahirapan. Kahit malinis at normal na ang daan, malinaw pa rin dito ang pagkahati-hati ng lipunan. Sir, pasensya na. Bakit? Iwasan niyo lang makunan yung gate. Na, Bawal ba yan? Bawal po eh. Makunan lang ang gate at pader nila. Napaparaning na ang CQ. Sige, lalakad na lang kami. Thank you. Ang mga mayayamang subdivision sa tabi ng EDSA, kasama na ang golf course ng Camp Aguinaldo, ay tulad ng malalaking lupain sa bansa.
na para lang sa iilan. Pati nga ang EDSA Shrine na itinayo bilang paalala ng tagumpay ng sambayanan ay hindi naman para sa lahat. Ang Birhen Maria ay simbolo ng simbahang Katoliko. Pero marami namang Pilipino na hindi Katoliko. Muslim si Nur Bakaraman, pero nakabelo rin siya gaya ng Birhen Maria. Oh, hi. I'm Noor. Noor, Yeah. Okay lang po. Sa EDSA People Power na yon, parang naisip namin na parang ito na kasi nagkaisa na eh. And then, all people from all walks of life, regardless of religion, of tribe, or whatever, naipon sila dito lahat eh. So, ibig sabihin, nagkakaintindihan na lahat. Sobrang daming structure, tapos wala. Nagtatrabaho si Nur sa National Youth Commission, isang ahensya ng gobyerno. Kasi sabi nila, this shrine is for all the Filipinos, tama? And then, they would say, one nation, one people. Eh, sana kami dun sa one na yun. Wala kami nakikita dyan na nakasama kami dun sa one. So, medyo nakaka-hurt. One symbol for Islam would cover all the Muslim population. You can include the sun, but you cannot include the half moon and the star for us. On this ground. Pagkakaisa at demokrasya ang mga pangakong hatid ng EDSA. Yan ang sinasabi mo. May kulang sa concept nila ng Pilipino. Ngayon ni hindi natin magamit ang karapatan nating magsama-sama sa dambanang itinatag sa ngalan ng kalayaan. So maraming salamat sa oras. Sa February. Thank you very much. Okay, bye-bye. Kahit nakakala tayo sa mahigit 7,000 isla, ang ating pagka-Pilipino ang dapat nagbubuklod sa atin. At ang pamahalaan ang dapat tumutulay sa iba't ibang tribo at sektor. Parang lumilindol. Akala mo babagsak? Eh, ang taas-taas mo pa. Ganun pala yung pakiramdam dito. Ang Pasig ang tanging ilog na humahati sa EDSA. Habang pinagmamasdan ko ang kahabaan nito, isang lugar ang tumawag sa aking pansin. Ano kaya yung makulay na barangay na yun? Mukha pa, hindi naman siya eskwelahan. Hindi naman siya circus. Mrs., pwede po magtanong? Paano ba ho makapunta doon sa yung makulay na barangay na yun? Naalala ko ang bahaghari na madalas lumilitaw pagkatapos ng unos. Sa paligid ng Ilog Pasig na nirahan ng mga unang residente ng Maynila. Ang Maynila galing sa salitang Maynilad. Yung nilad, yung halaman na nakikita dito sa ilog. Tanaw mula sa EDSA ang mga nagsisiksikang squatter sa gilid ng ilog. Pero ngayon, lumuwag na ang lugar at naging mas makulay pa. Hindi mo akalain na dito sa tabi ng EDSA, dami-daming traffic, merong parke. Tamang-tama yung pwesto ng parke na to dahil ang layo na ng nilakad namin at malayo pa yung aming lalakarin. Pansamantala kaming nagpahinga sa nag-iisang maayos na parking nakita namin sa EDSA. Hindi lang tulay ng Guadalupe ang nagkokonekta sa mga syudad ng Makati at Mandaluyong. Ang bangka ay nagsisilbi ring tagapag-ugnay tulad noong panahon ng ating mga ninuno.
Hi, good afternoon po. Hi. Ganda naman dito. Kapansin-pansin din ang kakaibang kulay ng kanilang komunidad. Mahigit 400 pamilya nagtutulungan dito upang maitayo ang kani-kanilang tahanan. Sa isang taong pagbabayanihan, mahigit 100 bahay na ang naitayo nila. Ito nyo, even the poorest family deserves to live in a decent community. Proyekto ito ng Gawad Kalinga, isang nationwide volunteer organization. The principle is about bayanihan. It's about yung padugo o yung tinatawag nating sakripisyo. And at the same time, it's a community development. Sige ho. Sa Buayang Bato, nakita namin ang isa pang muka ng pakikibaka sa EDSA. 20 taon na nakararaan. Ang people power hindi lang tungkol sa pagpapalit ng rehimen at mga lider. Tungkol din ito sa paglabas natin sa ating mga maliliit na mundo para makipag-ugnayan sa mas maraming Pilipino. Gaya ng mga residente ng Buayang Bato, si Joe Concepcion ay nakatira rin malapit sa EDSA. Malapit na tayo sa Forbes Park, dito sa Makati, isang subdivision sa EDSA. Ayon dito sa isang magazine, ang barangay chair ng Forbes Park ay si Joe Concepcion, na siya rin tumutulong sa Gawad Kalinga, doon sa may Pasig River. Pwede pumasok? Ito. Gusto ko sana puntahan si barangay captain. Habang may tawag niyo. Gusto ko lang sana makausap si barangay captain. Nakita ko kasi dito sa magazine. Hindi basta pwedeng pumasok dito at ngari, kunan yung mga magagandang tanawin. Bawal po, sir. Kahit ilang EDSA na ang dumaan, may mga bagay na mahirap mabago. Nananatiling malawak ang agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap. Check mo. Sabi ni Imelda, pobre na raw siya. Kaya dyan na lang siya nakatira. Sa mga ganitong lugar, aakalain mong wala nang naghihirap sa Pilipinas. Thank you for celebrating the 20th anniversary of EDSA with us. We are all beneficiaries of it, so thanks to EDSA, we are able to do this exhibit. Isang selebrasyon na gumugunita sa EDSA 1 ang naabutan namin. Sir, hi, I'm Howie Severino from GMA. We're doing a documentary. At dito namin natagpuan si Joe Concepcion. Sa tingin nyo ba, may ipinagbago mula noong 1986? Malaki pa rin ang pagitan ng mayaman at mahirap sa ating bansa, no? Well, merong a little difference, pero it's widened. So, ang kailangan talaga, ang talagang kailangan is to narrow the poverty gap. Unti-unti nang kumukupas ang henerasyon ng mga nanguna noong EDSA 1. At mahigit kalahati ng ating populasyon ay walang alaala ng people power. Pero tuwing binabalikan natin ang mga araw na iyon, sumasagi sa ating isip na kaya rin pala ng Pilipinong isang tabi ang kanyang sarili, alang-alang sa ikabubuti ng kanyang bayan. Malapit na yung Baclara, no? Nang itayo ito ng mga Amerikano pagkatapos ng World War II, tila inahon ng EDSA ang Maynila mula sa karagatan at Ilog Pasig. Nandito na tayo sa Pasay Rotonda, kanto ng EDSA at saka Taft Avenue. Malapit na to sa dulo ng EDSA. Nung bata ako, itong Pasay Rotonda, terminal lang ng mga jeep. Pero ngayon, nandito na rin ang terminal ng MRT at saka LRT. Marami nang nagbago sa siyudad mula 1896 at 1986. Ang bagong kasadang ito ay ang EDSA Extension. Maski ang Manila Bay, naurong na dahil sa reclamation,
At ang itinatuyo rito ay ang pinakamalaking mall sa bansa. Pero ano pa man ang mangyari, may mga hindi mababago na panahon. Wala pa ring kupas ang nabanggit ni Jose Rizal sa kanyang huling paalam. Pero ikaw, gusto mo ba maging Pilipino? Mas gusto ko pa yung Pilipino kasi yung Pilipino, simple lang tao po eh. Kahit mahirap ka, ayos lang ang buhay. Kaya mas masarap talaga maging Pilipino. Nitong nakaraang linggo, iba't ibang mukha ng Pilipino ang nakita ko. Nagkagulo uli sa EDSA at nagbabanta na naman daw ang diktadurya. Sa kabila nito, ipinaalala sa akin ng aking paglalakad sa buong EDSA na ang Pilipino kayang magmalasakit sa iba at kaya rin magkaisa. Mukhang galing sa amusement park, no? Pero ginagamit din yan sa mga production. Tawag dyan ay crane. Baba lang, baba. Baka pa pwede bumalik sila. Mataas siya ngayon. So, ang naging resulta nito, fluid camera movement na steady. Nung bata ako, itong Pasay Rotonda, terminal lang ng mga jeep. Pero ngayon, nandito na rin ang terminal ng MRT at saka LRT. Ngayon, kakalisin tong crane, sasakay dito sa pickup truck at ililipat naman doon sa bandang Manila Bay para yung sunset naman yung kukunan.